Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sila Zubaji at Queen Zilong ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga katawan na napaslang sa naging labanan sa lugar na pinuntahan nila sa nasasakupan ng Westrington. Samantala, sa loob ng imperyo ng Westrington, si Lily labis na nakangiti kay Daryl simula nang bumalik siya. At maya-maya si Sec Master Marvin ay nagsalita. Kung tayo ay papahintulutan ni Emperor Daryl na makausap siya, maaari mo ba ako samahan? Minsan kasi ay nawawala ako sa focus pag nakikipag-usap, lalo na kung mataas na pinuno ang aking kinakausap. Kaya hindi ko nasasabi ng ayos ang aking pakay. Kung maaari lang kapatid, ay manatili ka sa aking tabi. Hanggang makausap ko ang bagong Emperor ng Westrington na si Emperor Daryl. Sabi ni Sec Master Marvin ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagulat. Sa mga oras na ito, ayaw sana humarap ni Lily pa kay Daryl. Kaya ang hammer na nakuha niya sa mga tulisan ay pinaabot na lang niya kay Sec Master Marvin. Ngunit ngayon si Sec Master Marvin ay nais na manatili si Lily sa kanyang tabi upang kausapin si Daryl. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita. Brother Marvin, nais ko sana bumalik na sa ating sekta pagkatapos ng seremonya na ito. Upang magawa ko din ang mga naiwan kong gawain sa ating sekta. Kailangan pa ba talaga ako na sumama sa iyo upang kausapin ang Emperor ng Westrington? Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin siya ay nagsalita at sinabi. Kapatid, di ba may nais ka din iregalo sa bagong Emperor ng Westrington? Kailangan ko lang na nasa tabi kita, upang kahit papano, ay may hindi man ako masabi sa bagong Emperor ng Westrington. Nandyan ka upang ipaalala sa akin ang mga dapat kong sabihin sa kanya. Humihingi ako ng pabor sa iyo kapatid. Hindi pwede masayang ang pagkakataon na ito. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay medyo nakaramdam ng pangamba. Ngunit ang Sec Master ng Assassin Sect na si Sec Master Marvin ay nakikiusap sa kanya ngayon. At si Lily ay nagsalita at sinabi, kung iyon na ang nais mo Brother Marvin, sige asang ayon na ako. Sasamahan kita upang makausap mo ang bagong Emperor ng Westrington. At sana pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay hayaan mo na ako bumalik sa ating sekta. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin, siya ay ngumiti at sinabi, salamat kapatid, salamat. At nang marinig ni Lily ang masayang tono ni Sec Master Marvin, siya ay humawak sa balikat lang nito. At samantala, si Daryl ay nagpatuloy sa pagsisalita. Mga minamahal kong mamamayan, ang bagong pamumuno sa Westrington at bagong mangyayari sa bawat lugar na nasasakupan nito ay simula ngayon. Mararamdaman nyo na ang pagbabago na ito. Ay lalahad ko ang lahat ng ito sa inyong lahat. Pagpasok ng hating gabi, ang sino mang mahuli na nasa labas pa ng kanilang mga tahanan, ay huhulihin ng mga kasundaluhan ng Westrington. Magtatalaga ako ng iilang mga kasundaluhan sa bawat nasasakupan ng Westrington. Kailangan lahat ng ating mamamayan sa 10 oras ng gabi ay wala nang nasa labas. Upang maiwasan natin ang krimen sa ating mga nasasakupan. At may mga lugar kayo na hindi pwedeng puntahan. Gagawin kong mga sagradong lugar ang mga sinaunang imperyo ng Westrington. Tulad ng dating imperyo ng Westrington ni Emperor Dwayne. Ito ay paghigpitan ko na walang makapunta roon. Ang dating imperyo kahit papano ay bibigyan natin ng pagpapahalaga.
Dahil kung ating iisipin ito ay nasa atin ng kasaysayan para sa buong Westrington. At ang mga malalaking establishmento ay babawasan ang buwis. At ang maliliit na mga establishmento ay hindi napapatawan ng buwis. Kaya makakatiyak ako na makakatulong sa inyong lahat ang aking panukalang. Ito, nang marinig ito ng mga mayayaman. Sila ay labis ang saya. Dahil ang malaking buwis na painataw sa kanilang mga business ay sobrang laki. Na para bang wala na silang kinikita. Ngunit ngayon si Daryl ang bagong emperor ng Westrington. Ay nagsabi na babawasan na ang kanilang mga buwis. Sila ay natuwa kay Daryl. At ganun din ang mga maliliit na businessman. Labis ang saya ng mga ito. Dahil hindi na sila papatawan ng buwis. Ang kanilang respeto kay Daryl ay mas lalong tumaas. At si Daryl ay nagpatuloy magsalita. Ngayon ay tinatapos ko na ang seremonyang ito. Manatili ang mga gustong manatili. Magkakaroon tayo ng isang maliit na pagdiriwang ngayon. Tuldok, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na nagtungo talaga dito upang makiisa sa pagbabago ng ating imperyo. At para makita din ako. Salamat aking minamahal na mamamayan. At salamat din sa lahat ng imperyo at mga sekta na nagtungo din dito. Salamat dahil pinaulakan nyo ang aking imbitasyon. Hindi ko naiisa-isahin pa kung anong mga imperyo at mga sekta ang nandito. Lubos ako nagpapasalamat sa inyo. At syempre nagpapasalamat ako sa aking general na si General John. Sa pagsisaayos ng seremonyang ito. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi ito maisasagawa ng ayos. Kaya General John, lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Sabi ni Daryl nang marinig ito ni General John. Si General John ay yumuko at sinabi, walang anuman mahal na Emperor Daryl. Lubos kong kinagagalak na maging parte ako ng napakahalagang seremonya na para sa inyo. At lubos ako masaya na kayo ay pagsilbihan at ang ating mga kasundaluhan. Lalo na ang ating mga mamamayan. Salamat mahal na Emperor Daryl. Sabi ni General John. At ang mga tao sa loob ng Westrington ay muling nagsigawan. Mabuhay ang Westrington. Mabuhay. Mabuhay ang bagong Emperor. Mabuhay. Mabuhay si Emperor Daryl. Mabuhay. Ang sigawan ay umalangaw sa buong imperyo ng Westrington. At sila Yvette, Irene, Gonggang ang reyna ng South Cloud, Sectmaster Marvin, at Ambrose ay ang lahat ay nagsitayo at nagpalakpakan. At ang mga ito ay dahan-dahan pumunta sa harap. At si Daryl ay nagsalita. General John, ikaw na ang bahala sa mga tao. Bigyan mo sila ng makakain. Kung ano ang meron sa ating imperyo. Tiyakin mo ang lahat na natili sa imperyo lahat sila ay makakain at makakainom. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General John. Siya ay agad na tumugon at sinabi. Masusunod mahal na Emperor Daryl. At si Daryl ay tinapik ang balikat ni General John at sinabi. Salamat. At si General John ay naglakad na pababa ng stage. At sila Yvette ay nagsalita. Binabati kita mahal na Emperor ng Westrington. At ang lahat ay bumati din. Binabati ka namin mahal na Emperor ng Westrington. At nang marinig ito ni Daryl siya ay nagpasalamat at sinabi. Salamat sa inyong lahat. Simula ngayon sisikapin ko bumalik sa tahimik ang ating mundo. At magagawa ko iyon dahil sa tulong niyong lahat. At si Eunice ay nagsalita. Oras na para tayo ay magsaya. Tara na sa loob ng kaharian ng ating emperor. Sabi ni Eunice. Nang marinig ito ng lahat sila ay tumugon. Oras na para magsaya. Sabi ng lahat. At ang reyna ng South Cloud ay nagsalita. Mahal kong emperor. Mukhang hindi na kami makakasama sa inyong kasiyahan. Babalik na kami sa aming imperyo. Sabi ng reyna ng South Cloud. Nang marinig ito ni Daryl siya ay humawak sa kamay ng reyna ng South Cloud. At humalik ito. Kung maaari lang aking mahal na reyna. Ay manatili ka muna dito kahit isang araw lang. Bukas na kayo ni Queen Zilong na bumalik sa inyong imperyo. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng reyna ng South Cloud. Biglang namula ang kanyang muka. At ito ay nagsalita. Kung ganun. Mananatili na muna ako sa iyong imperyo. Sabi ng reyna. Nang marinig ito nila Ambrose sila ay sumigaw. Oras na para magsaya. At ang lahat ng nasa taas ng stage ay bumaba para pumunta sa kaharian ni Daryl. Habang bumababa ang lahat, si Irene ay humawak sa kamay ni Lynn at sinabi. Mahal na prinsesa ng mga elf. Sana ay maging magkasando tayo. Pasensya kung una hindi kita nabigyan ng pansin. Aaminin ko.
Nung una ay ayaw ko sa iyo. Ngunit nang nalaman ko ang ginawa ng inyong lahi ng mga elf sa kanya nung si Daryl ay nanatili sa inyong kaharian. Siya ay tinuring niyong kapamilya. Ay lubos akong nagpapasalamat sa lahi niyong mga elf. Lalo na sa iyo mahal na prinsesa. Sabi ni Irene. Nang marinig ito ni Lynn siya ay ngumiti at sinabi. Nauunawaan ko ang inyong naramdaman nang malaman niyo na nobya ako ni Daryl. Pero tapos na iyon. Ang mahalaga ay tanggap mo na ako bilang isa sa mahal ni Daryl. Kaya salamat, sabi ni Lynn. At si Irene ay yamakap sa balikat ni Lynn at nagpatuloy sila sa pagbaba ng stage at tumungo sa kaharian ni Daryl. Tuldok, samantala sa labas ng imperyo ng Westrington. At sa lugar na nasasakupan nito, sila Zubaji ay patuloy parent sa paghahanap. At si Queen Zilong ay nagsabi, mahal na Emperor ng North Mona. Sa tingin ko walang katawan tayong makikita. Masyado maingat ang gumawa ng ganitong bagay. Nakakatiyak ako na tinabi nito ang mga katawan ng bawat napaslang sa lugar na ito. Sabi ni Queen Z. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!